Ayun no, napakaganda pa rin ng view natin ngayong araw. Welcome back sa ating channel. Ako nga pala si Alan and ayun no, ang ganda ng background. Anyway, welcome back sa Calgary, Alberta, Canada na kung saan hindi pa naman siya winter talaga. Ako lang tong OA na naka-jacket talaga ngayon. Pero ang ganda ng weather dito sa labas. I think positive 19 degrees Celsius. So, mapapansin nyo yung mga kulay ng mga dahon sa likod. Yellow na siya. So, fall season na, papalapit na ang winter dito sa Canada. It's a beautiful day nonetheless. Nasa park tayo ngayon. Presko siya. Ang ganda ng sikat ng araw. Hindi siya mahangin, hindi siya malamig, and napaka-perfect lang para gumawa syempre ng panibagong video. Every single time na nagvi-video ako sa public, sa park, may mga taong titingin sa'yo, may mga taong mag-wonder, diba? Anong ginagawa neto? Kaso, hindi pa naman ako naka-experience talaga. Yun bang lalapitan ka, tatanungin anong ginagawa mo, right? Kanya-kanyang buhay lang din siguro dito sa Canada. Diba? Titingin silang ganyan, ano bang ginagawa neto? Eto yung isang madalas na mangyari. Hindi naman yung sobrang dalas, pero meron pa din meron pa din gantong mga sitwasyon, gantong issue. So, panigurado nakarinig ka na ng ganto. Mag-ex na kayo, may bago na yung ex mo, tapos chinachat ka pa rin niya. Nagsisend pa rin siya ng text sa'yo. Like, what? Bakit may mga ganon? Ewan. Okay, so ipapakita ko lang tong surroundings natin kasi ayun, mga nagsilagas na talaga yung mga dahon ng mga puno and wow, what a view talaga. That's it. Mag-ex na kayo. Tapos, nagsisend pa rin siya ng text. Nagchat-chat pa rin siya sa'yo. Mag-ex na nga kayo, diba? Like, it doesn't make sense. May mga taong ganito, no? Kahit may bago na nga lang siya, bagong boyfriend, bagong girlfriend, right? Pero, chinachat pa rin niya, tinitext pa rin niya yung ex niya na parang walang nangyari. Alam mo yun, parang wala siyang boyfriend, girlfriend na magsiselos kapag nakita. Diba? Bakit may mga ganong klaseng tao? Hindi ko alam, men. Well, I think kadalasan depende pa rin. Depende sa conversation. Baka lang naman magkaklase sila. 'Di ba? Ngayon, nag-break up, naging mag-ex. Baka yung tatanungin naman nitong ex niya is pertaining about sa school, right? About sa assignment. Baka magkagrupo lang naman sila. Right? Hindi naman kailangang mag-judge kaagad na, ikaw, mag-ex na nga lang kayo, chinachat mo pa, tinetext mo pa. Pwedeng, it's all about just school, just work. Diba? Yun lang naman yung purpose ng pag-DM mo sa ex mo. Hindi naman kailangan na may something na kaagad. Pero sa akin din, kung mag-ex na nga lang kayo, like ano pa yung point? Hindi na nga, I think yung mga mag-ex, tapos, andun pa rin yung communication nila. It's either hindi pa talaga sila nakaka-move on or hindi talaga nila minahal yung isa't isa. Alam mo yun, na parang wala lang, hindi big deal sa kanila na nag-break sila. Alam mo yun? Kasi nga, hindi naman talaga nila minahal yung isa't isa. Tsaka minsan, hindi ka naman na talaga required na mag-reply back. 'Di ba? Sa ex mo, ex-boyfriend, ex-girlfriend mo. Like, ex na nga Alam mo yun? Lalo na kung may bago ka pa. May bago ka ng jowa. Like, isipin mo rin yung mararamdaman niya. Hindi siyang sobrang laking red flag. Depende na lang sa conversations nyo. Right? Kung simpleng kamustahan lang naman, not bad. Yung bang something na lumalabas pa rin sila, diba? Hindi lang siya red flag. Talagang red flag na yun. Right? Kailangan kumilos ka na at that point and magkaroon ka na ng standards, right? Kausapin mo na yung partner mo, pagsabihan mo na hindi dapat, 'di ba? Hindi dapat ganun. Wait, teka nga lang, bigla akong napa-question. Ang mga mag-ex ba, mag-ex-boyfriend, ex-girlfriend, pwede ba silang maging friends afterwards? Parang malabo, no? Like, it doesn't make sense. Pero gaya ng sinabi ko kanina, kung hindi nila kayang putulin yung ugnayan nila, na andun pa rin yung conversation, close pa rin talaga sila after nilang mag-break, it's
umuula na nalaglagan ako ng dahon. So anyway, nawala tuloy ako. Ano ba naman yan? Kasi nga, sa mga mag-ex, right? So, may pinagdaanan talaga sila, may relationship sila, may memories sila together. May mga magjowang nasa 5, 6 years, 7 years. Hanggang ngayon, napapaisip pa din ako, like, what? Paano kung nag-break tong mga to? Panigurado, halos lahat ng pwedeng pasyalan na lugar, anumang kainan dyan, restaurant, mall, napuntahan nyo na together, diba? So, sa isip ko, like imagine kung nag-break tong dalawang to. 10 years kayong in relationship. Tapos, imagine, biglang isang araw, ibang tao na yung kasama mong pumunta dito sa restaurant na to na dati yung pinupuntahan together ng ex mo. Diba? May something siya na hindi ko alam. Para sa akin, something na maninibago ka. Like for example, ang nangyari is, itong magjowang to, nasa isang barangay, halos magkalapit lang sila, magka-neighborhood na ganyan. Tapos, naging mag-ex, diba? Makikita mo siya sa barangay nyo, sa neighborhood nyo, malamang sa malamang. So, panigurado, meron talagang magiging conversation along the way, right? Sa akin, hindi mo naman mapipigilan yung kapartner mo, hindi mo naman siya pwedeng completely pagsabihan na, ay wag mo nang kausapin yung ex mo. That's it. Diba? Paano kung kabarangay mo, ka-neighborhood mo, siya pa din yung makikita mo halos araw-araw. Actually, mas okay nga yun eh. Mas may mga naglalakad and kapag tinatapakan nila yung mga dry na dahon, yung tunog na nagka-crunch talaga, yung mga dahon, ang ano lang niya pakinggan, therapeutic siya para sa akin. Maganda. Weird, diba? So sa akin, I think hindi naman talaga major red flag yun eh. Kumbaga, nag-usap lang yung mag-ex na to. Hindi naman ibig sabihin na something nakakabahan ka na talaga, makikipag-break ka na, aawayin mo na tong partner mo kasi nakipag-chat siya sa ex niya. Diba? Alamin mo muna. Baka it's all about school. It's all about their assignments, project. Ano man yung dahilan, as long as hindi siya yung kumbaga gusto niya makipagbalikan, 'di ba, na sense. Pero kung madalas nakikita mong sila na lang tong magkausap araw-araw, yung bang nagiging close na ulit sila, hindi rin maganda 'yun, lalo na sa mga mag-ex. Right? Kasi nga, bakit mo kailangan makipag-chat araw-araw sa ex mo? Right? Kung sa bagay, ang dami ring ganito, ginawang rebound yung bagong karelasyon niya to the point na hindi pa pala siya nakaka-move on sa ex niya, sa past niya. Yun yung masakit, yun yung masaklap. Akala mo talaga naka-move on na siya sa ex niya. Akala mo talaga genuine na yung love na to. Di ba? Tas aakalain mong hindi pa pala siya naka-move on. Like, what? Hindi ko maalala yung point na minessage ko yung ex ko to the point na magkakaroon kami ng conversations ulit. Hindi ko maalala eh. O siguro simpleng conversation lang. Pero yung talagang back-to-back na conversations, nasa 5, 10, 30 minutes kaming magkausap yung ganun. Wala talaga eh. I don't think nangyari na to sa akin. So, in conclusion, hindi naman talaga siya red flag na kausapin yung ex mo. Depende na lang siya sa pag-uusapan nyo. Kung something about sa school, sa work, then I guess, good. At least, hindi siya yung something na ikakabahala nung bago niyang ka-relationship. Right? Pero kung nagpapahiwatig siya na gusto niya ng second chance, right? May bago na siyang ka-relationship. So, hindi maganda, obviously. Napaganda naman nung naging solution natin. Hindi naman siyang something toxic talaga. And syempre, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan, andito pa rin tayo sa Calgary, Alberta, Canada, na kung saan it's, fall season, pa-winter na, medyo malamig na ang temperature. But it's a beautiful day nonetheless. Na-enjoy ko yung araw na to. Na-enjoy ko yung topic natin. And yes, see you next time.